So we'll be showing the the video. Here's the video of the Probably will not be showing the other video anymore because yes, Mr. Chair, I agree. Siguro we'll just provide the committee copies of the videos. Meron ka palang ganitong klaseng authority. Ngayon ang tanong, sino ang nagsabi sa iyo na kausapin ang law firm na NFC? Yung totoo po niyan, Your Honor, may tumawag po Sino nga? Isang attorney. Sino? Anong pangalan? Nag-agree po ako kay Congressman Abante, no? Parang ginagawa tayong tanga rito ng mga resource persons natin. Now, sige, kagatin natin yung ginagawa mo kaming tanga. I'd like to make a motion that we put Ms. Paterna in contempt of this committee until such time that she tells us the truth about the corporation. So I move. Rona, Lynn, bago ka nagtrabaho sa Lucky South 99, saan ka nagtatrabaho? Casino po. Sa Midori po, sa Clark. Sa Clark. So, anong trabaho mo sa casino, Ronaldin? Online shuffler po. Ano yung reason ba't ka napunta dun sa Lucky South 99? Napasya lang po kasi ako nun sa may Grand Palacio since nag-resign na po ako sa Midori. Tapos may nakapagsabi lang po na casino daw po yun. Since galing naman po akong casino, so tinry ko pong mag-apply. Ikaw ba ay may asawa o dalaga? Single mom po. Single mom. So, Mr. Chairman, the reason why I'm asking that because yung susunod na tanong is related dun sa income ni Miss Ronaldin. Miss Ronaldin, meron kang sasakyan? Meron po. Pwede bang malaman ano sasakyan mo? Honda City po. Second hand lang po. Honda City. Okay. Wala ka bang Ferrari? Wala po. Sigurado ka? Opo. Mr. Chairman, we have a video that will show that Miss Ronaldin Baterno is seen driving a red Ferrari. Kaya nga gusto kong malaman kung sa kanya yung Ferrari yun. Pwede ba nating ipalabas siya na chairman na Barbers? Pwede nating ipakita. I will show it to you later, Mr. Chair. So we'll be showing the the video. Here's the video of the so sino may-ari nung sasakyan na Ronaldin? Ronaldin mo siya? Ayan, pwede ba pakita yun sa sinong may-ari nung sasakyan? Miss Ronaldin, sino may-ari nung sasakyan?
probably will not be showing the other video anymore because Yes, Mr. Chair, I agree. Siguro we'll just provide the committee copies of the videos. The next question na itatanong natin doon, nakita mo yung video, ikaw ba yung nasa video? Yes po. Ikaw din yung nagda-drive ng Ferrari? Opo. Apparently, sinong may-ari ng vehicle? Ruperto Cruz po. Ruperto Cruz. Anong relationship mo kay Mr. Ruperto Cruz? Parang friends lang po. Friends lang, ha? Sige, Mr. Chair, I'll get back to her later. Let me just proceed. you're denying na wala kang alam. And I believe dito medyo pinaikot tayo nito. And I'll be holding back yung ating nararamdaman sa ngayon because I believe medyo etong si Ronaldin Baterna being there for the longest time, we don't believe that you don't know the president, you don't know the members, you don't know the other incorporators. Wala po talaga akong alam kasi yung instruction po sa akin parang dagdag lang po talaga siya sa trabaho ko po na magpipirma lang daw po. Therefore, Mr. Chair, kung yan dagdag nyo, hindi po dagdag na responsibility nyo maging incorporator. So, kung hindi mo alam yan, ibig sabihin, inaamin mo sa committee ito, you were pressured to be a part of the incorporation. You were instructed, ibig sabihin, doon sa instruction, sumunod ka, correct? Opo. Sumunod ka, am I right? Pakisagot po, pakisagot na. Opo. Yan. Therefore, kung sumunod ka sa instruction, na-pressure ka. Sino mga lawyers na kasama po ninyo? NFC Morales Law Firm po. Ano po? NFC Morales. Andyan po ba sila? Opo. So, sino nagbayad po ng lawyer ninyo? Kasama ko po si Attorney Josel Velasco. Sino po? Josel Velasco. Sino po nagbayad ng lawyer ninyo? Kayo po? Ikaw pa? Ikaw ba nagbayad? Hindi. Sino yung bayad? Pwede ka po bang itanong? Hindi, tinatanong ko lang kung sino nagbayad ng lawyer mo kasi may kasama kang lawyer. Sino nagbayad ng lawyer mo? Kinontract ko lang po. Kinontak mo lang? Walang bayad dyan? Wala. Wala? Okay, lawyer. Sige. Tingnan natin kung sino lawyer. NFC Miralles Law Office. Sino pong nag-hire sa inyo? Okay, sa attorney. So, sino po nag-hire sa inyo? Mr. Chair, as far as my knowledge in this case, Your Honor, it is Lucky South. Pero Lucky South po ang nag-contact sa inyo? Yes, Your Honor. So, ang ibig sabihin, sinungaling si Baterna? Kasi sabi niya, kinontak ka niya eh. I am not privy, Mr. Chair, to who, kung sino po Di ba, ang first you will be representing the Lucky South 99 eh. And you must know the details about your representation. And I think it is incumbent upon you to know all the details. It's like going to the battle without ammunition. Attorney, I'm not an abogado, pero ako, kapag humaharap ako sa gera, I'm full of bala, di ba? You should also, di ba? So, simple lang naman yung tanong namin eh, di ba? Yes. O sino yung kausap niyo po sa Lucky South 99? Can you kindly ask your boss? I'll give you time. You call and ask sino ang kausap niyo sa Lucky South 99. Okay? May I? And we'll be going back to you. Sige, Congressman Abante, in a while, we'll be going back to the attorney para at least malaman po natin kung sino kumontak. Kasi, it's klaro dito na medyo, Ronaldin Baterna, I think you are lying. Ituloy ko lang. You are lying. Kaya, mamaya, sabihin mo na yung nalalaman mo because this will help you a lot. Sige, Congressman Ituloy ko lang. Abante. Ano po yung position ninyo when you were receiving 17,000 a month? Sabi lang po maging corporate secretary. Tapos, Ano yon? Yung corporate secretary nga daw po na magsasign lang po ng mga papers. So, ibig sabihin, yung 23,000 pesos a month na tinatanggap mo,
ang iyong position is corporate secretary ng korporasyon. Yun po ba? Ikaw ay na-promote bilang corporate secretary ng korporasyon, hindi ng admin. Hindi mo alam. Therefore, kung hindi mo alam, ginawa kang corporate secretary ng korporasyon na hindi mo alam, ay ibig sabihin na pressure ka. Hindi naman po kasi nga po yung instruction po sa akin is parang dagdag trabaho lang na ang pagkakaalam ko po is parang clerical work lang po siya na magsasign po ng mga paper. For your information also, Congressman Benny Abante, that the same law firm na naging lawyer ni Baterna, ni Ms. Baterna, is also the one who filed a motion to quash the search warrant na isinerve po sa PORAC. Gusto ko lang pong sabihin kay Mr. Baterna, Mr. Chair, na hindi niya kinakailangan kabahan dito o matakot. Ang nais lang natin, malaman ang katotohanan. Yun lang nais natin malaman ng katotohanan. Sila ay abogado ng Lucky South. Therefore, hindi ikaw ang kumontak, kundi ang kumontak noon ay yung officers ng Lucky South. Am I right? Hindi ko po alam. The line of questioning of Congressman Abante leads to something pero you're refusing to answer. And alam mo, kung bago ka lamang dyan, we will be considerate. Kasi 5 taong ka na dyan eh. Miss Paterna, naawa ako sa iyo kasi hindi mo alam eh. Marami kang hindi alam. Ibig sabihin, ibahin ko yung question ko. Ibig sabihin, nagamit ka. Tama o mali? Hindi mo alam eh. Nagamit ka, correct? Tama o mali? Hindi po kasi hindi po ako yung nag-prepare ng Kaya mga lang, papel. ikaw ang corporate secretary, Mr. Chair. So ito establish natin, hindi mo kilala ang president ng korporasyon. Hindi po. Hindi mo rin kilala ang chairman ng korporasyon. Hindi po. Hindi mo rin kilala ang mga Filipino incorporators. Hindi rin po. Mr. Chair, sinasubmit ko sa committee ito ang testimony ni Ms. Paterna na siya po ay ginamit at na-pressure kahit hindi niya inaamin. Si Chair. Congressman Abante, I think this person is withholding her knowledge about a lot of things. I truly believe on that. Why? Because she's been there for 5 years. 5 taon na sila magkakasama. At kung titignan mo ang mga dokumento, mula nung una na ginawa pa lamang po yung Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, isa na siya doon. Naging Lucky South 99 group pa yan. Tapos naging corporation. And now, ikaw ang incorporator ng Lucky South 99, correct? Corporate secretary po. Corporate secretary ka ng anong kumpanya? Ng Lucky South Outsourcing. Lucky South 99 Outsourcing. Opo. Okay, inassign ka lang doon sa korporasyon, Opo. pinapirma ka lang without you contributing anything doon sa korporasyon. Opo. Ha? So dami ka. Ginawa kang dami. Nino? Di ba po, 2019 receptionist. Tapos nung sinabi po nila na parang gagawin po nila akong corporate secretary. So parang inano ko na lang po siya as promotion. Kaya po nag-okay So po. sino nagsabi sa iyo na Si Ma'am Charlotte po. si Charlotte? Anong pangalan ni Charlotte? Parang siya po yung HR namin. Charlotte ano? Charlotte Sia po. Opo. So alam mo yung series of the signatures that you have given to these corporations? Hindi ko po alam. Basta pirma ka lang ng pirma? Opo. Magkano binayad sa inyo? Wala po kasi, empleyado po kasi ako, Your Honor. So nagtatrabaho po talaga ako. In other words, sinasabi mo na naisahan ka, parang gano'n. Kasi po, yung iniisip ko po kasi na corporate secretary, yung parang explanation po sa akin is magpaperma lang po ako ng paper. It's either wala ka talagang alam or ito ang plano nyong ipaalam sa amin with the connivance of your employer. Kasi you've been there for so many years and you have established relationship na pagkatapos na 5 taon na nandun ka, hindi mo binasa 5 taon
na nandun ka, nagtatrabaho ka, hindi mo binasa yung SEC, hindi mo binasa yung PAGCOR. Sa lahat ng mga dokumento at lahat ng kanilang mga negosasyon, andun ka. You're denying na wala kang alam. And I believe dito medyo pinaiikot tayo nito. And I'll be holding back, ano? Yung ating nararamdaman sa ngayon because I believe medyo etong si Ronaldin Baterna being there for the longest time, no? We don't believe that you don't know the president. You don't know the members. You don't know the other incorporators. You don't know Cassandra Ong? Cassandra Ong, kilala ko po siya. Gaano mo na siya katagal kasama? Nakikita ko lang po siya, Chair, kasi di ba? Nakakita mo siya, nakakausap? Hindi po. Hindi mo siya nakakausap for 5 years? Hindi po. Alam mo, nagsisinungaling talaga tong batang to eh. Mr. Chair, And I believe that may kalalagyan ka rito, Baterna. Maniwala ka sa akin because you've been there for so many years. Mr. Chair, Alam namin na meron kang alam. So be honest. Mr. Chair, Yes, Congressman Abante. I would disagree with you on holding back. I'd like to make a motion that we put Ms. Paterna in contempt of this committee until such time that she tells us the truth about the corporation. So I move. Sinabi mo na hindi mo masyadong kakilala si Cassandra Leong. Tama po ba yung pagkarinig ko? Kilala ko po siya, Your Honor, and then nakikita ko rin po siya. Gaano mo siya kakilala? As ka-work po, since doon din po siya nagtatrabaho. Doon siya nagtatrabaho. Natatandaan mo ba na nung February 2 of 2021, may pinirmahan kang sublease agreement kay Madam Cassandra Ong? Hindi ko na po matandaan, Your Honor, kasi sobrang dami ko na pong napirmahan na papel. Pirma po niyo ito? Apo. Natatandaan po ninyo na pinirmahan niyo itong sublease contract na ito? Apo. At ang nakalagay dito, it's this sublease agreement executed and entered into by and between Whirlwind Corporation as the sublessor and Lucky South 99 Outsourcing Incorporated as the sublessee. You were, in this document, kayo po ang nagre-represent sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Tama po ba? Sa totoo po niyan, Your Honor, Sagutin mo lang po yung tanong ko, tama po ba yung sinabi ko? Kasi dito sa dokumento, itong dokumento, maski tanungin mo yung abogado mo, ay hindi maglalay o hindi magsisinungaling itong dokumento. Opo, ako po yung nagpirma. Bakit? Bakit ikaw ang pumirma, Iha? As per instruction po, kailangan ko pong pirma. Kanino pong instruction? Yun, gaya nga po ng sinabi. Kanino pong instruction? Sagutin mo yung tanong ko, hindi. Pangatlo na akong mag-move to cite you in contempt. Sa attorney po, galing po kay attorney. Sinong attorney? Attorney Medina po. Mr. Chair, if I remember it right, I think in one of the hearings we have, huwag ka magalit muna, we have already invited that attorney Medina. Not yet daw. Nagagalit na si Chairman, you have invited the last. That's why I want to interject with regards to Attorney Medina because that is my question to Dennis Colanan and we invited him last hearing. Okay. So, earlier sinabi mo na hindi ka gumagawa ng mga resolutions, lahat pinapipirmahan sa'yo. Yes po. Then tinanong din yung paano yung articles of incorporation, being the corporate secretary, sabi mo ang nagpe-prepare, sino? Si Attorney Medina po. Attorney Medina. Tapos sabi mo kanina rin, narinig namin na tinatawagan ka sa opisina. Tapos para may papipirmahan sa'yo.
Opo, parang pag ready na po yung mga papers, parang ibibigay na lang po sa akin para po permahan. Ano pangalan ng opisina? Yung attorney lang po yung alam ko po. Yan ba yung kasama mo dyan? Yung abogado mo kanina? From the same law office? Iba po sila, Your Honor. Hindi po Iba na ngayon? Opo. Sino nag-provide ulit sa kanila? Po? Sino nag-provide sa iyo na magdala ng abogado dito? Ako po mismo nag-contact po sa kanila, Your Honor. Sabi ng lawyer tawagin ng lawyer mo. NFC Miralles, Your Honor. Yes. So, why are you here? Your Honor, I was asked by our law office to assist Miss Baterna. And to who, this hearing. to assist Miss Baterna. Yes, Who in your office told you to assist Miss Baterna? our managing partner, Your Honor. And who's your managing partner? Attorney Nadine Faye Miralles, Your Honor. Nadine C. Morales. Yes, Your Honor. Is it true? Yung law firm na rin na nagpa-quash ng search warrant na in-issue for Yes, Your Honor, we are the current counsel for LS-99. The search warrant against Poga et al. Poga et al, the known boss of Lucky South 99. He is a Chinese national, Your Honors. So, Poga et al. Is also your client. As far as I know, Your Honor, as confirmed by our managing partner, Your Honor, it was Miss Baterna who, kung sino, si Miss Baterna po ang nag-communicate sa office namin as the CorpSec of Lucky South 99, and siya din po yung nag-engage sa amin for our services. As representative po. So, sino magbabayad sa inyo? That, Your Honor, I am not privy to that engagement, Your Honor. Ronalyn Baterna, you coordinated with them. Ikaw nakipag-usap para to get their services. Yun ang sinabi ng abogado. So meaning you have all this authority, di ba? Di ba? Kanina, binanggit mo, wala kang alam lahat. Hindi ikaw nakikipag-coordinate, hindi ka kumakausap sa abogado. But now they're telling us na ikaw ang nag-coordinate. So dito, kikita na natin yung pagsisinungaling mo. Mr. Chair. Diba? So ngayon, sino nag-utos sa iyo para makipag-coordinate sa NFC? Totoo po yung mga sinasabi ko, Your Honor, yung wala po talaga akong alam about dun sa mga pinipirmahan ko. Pero yung sa kanila po, ako po talaga yung Pero kanina sinabi mo hindi ka Alam mo, hindi mo sinasagot ng tama yung tanong ko. Ang tinatanong ko, sino nag-utos sa iyo para kausapin ang lawyer ng NFC para ipagtanggol kayo sa korte at samahan ka dito sa Kongreso? Sino nag-utos sa iyo? Kasi po nung Sagutin mo muna ang tanong ko, sino? Kasi kanina sinasabi mo wala kang alam, hindi mo alam na ikaw presidente, hindi mo alam na ikaw corporate secretary, hindi mo alam yung mga pinirmahan mo. You are telling all these lies na sinasabi mo wala kang alam. Now suddenly, eto ikaw, pumunta ka sa isang law firm. Ikaw nag-represent sa Lucky South 99 and telling them, hinahire ko kayo bilang kayo magtatanggol sa amin. Pero meron ka palang ganitong klaseng authority. Ngayon ang tanong, sino ang nagsabi sa iyo na kausapin ang law firm na NFC? yung totoo po niyan, Your Honor, may tumawag po Sino nga? Isang attorney. Sino? Anong pangalan? Si Attorney Abby po tumawag. Sino Attorney Abby? Anong pangalan niya? Full name? Abby lang po yung pagkakaalam kong name. Kasama sa Lucky South 99. And under po ng law nila, ng law firm. Tapos parang tumawag po siya para daw Ang po. tatawag sa iyo ay yung sa law firm para sabihin sa iyo na makipag-coordinate ka sa sarili nilang law firm. Pinagkaluloko mo kami dito. Hindi po. Di ba po ako po yung corporate sec? Okay. Tapos tumawag po si Attorney Abby sa akin. Na Sino tumawag sa iyo? Sa attorney ng law firm? Opo, attorney po ng law firm. Para? Tapos parang may inaano po siya na may pepermahan daw po ako na about nga daw po sa Lucky South. Hindi, kanina Ronalyn Baterna, ang sabi mo, babalikan natin.
Nag-agree po ako kay Congressman na Abante, no? Parang ginagawa tayong tanga rito ng mga resource persons natin. Now, sige, kagatin natin yung ginagawa mo kaming tanga. Kung talagang abogado nyo yan, magkano po binayad nyo dyan? Magkano po yung fee ninyo? May kakayahan ba kayong bayaran yung kanyang PF? Kasi ang sweldo nyo lang po is 23,000 eh. Your Honor, gaya nga po ng sabi ko kanina, may kumontak po sa akin which is si Attorney Abby nga po. So, hindi ko po alam kung sino po yung kausap niya. Ang sinabi niya lang, may need lang daw po akong permahan. Kasi ang sabi niyo po kanina, kayo ang tumawag. So, kung kayo po ang tumawag, kayo ang nag-seek ng service po niya. So, pagka po kayo ang tumawag, ibig sabihin, may pambayad kayo doon sa kanyang PF. Diba? Kasi yun ang pinipilit nyo sa amin kanina eh. Naniniwala kami na hindi naman po totoo eh. So, binago nyo, binaliktad nyo. Yun po yung totoo, Your Honor. I think this person is really hiding something. And she thought na we are all stupid here, you know. So what is the pleasure of the body? Alam niya na yung consequence ng pagsisinungaling sa hearing na to. So with that, Mr. Chairman, I move to cite in contempt Ms. Baterna in violation of our internal rules, Section 11, paragraph C of our rules. The violation is refusal to answer questions from the members of this committee. To be confined doon po sa bago nating custodial center, inaugurated at 1:30 this afternoon. And there was a second motion by Congressman Acop. Any objection? Hearing no objection, Ronaldin Baterna is hereby cited in contempt.